Oo, okay lang. Wala naman akong kasalanan eh. Ba't ako sasama? Sino mag-aalaga po ng mga ari-arian nyo sa Ilocos Sur niya? Ang laki ng balwa Ako na. ni Manong eh. Ako na. Ako na rin. Ikaw na. Wala naman, malinis ang konsensya ko. Wala akong ginawang kasalanan. Hindi kagaya nila na Yes. parang ginagago ng tao eh. Ang liwanag na silang may gawa, sila pa nagbibintang. Pero yung mga bashers nyo, sinasabi na... Troll yan. Oo, yung mga troll nyo, sinasabi. Pero syempre, maganda, sagutin pa rin natin. Sinasabi nila na, naku, si Governor Chavit Singson, lahat naman ng presidente, ginanyan yan eh. Mula pa nung una hanggang ngayon, yan din ang kanina nga, natanong nyo yung kay former President Erap Estrada. And ngayon, sabi kasi, dati naman daw kayong loyalista, bigla kayong bigla kayong kumakalaban na ngayon dahil hindi kayo nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Hindi. Tinanong nga ako anong gusto ko noon eh. Wala ka ako. At saka hindi ako loyalist. Kalaban ko nga si Bongbong nung panahon ni Erap eh. Nagpatulong lang ngayon nung eleksyon niya. Paano mo nakalaban si Bombom? Ilocos Norte ha, Ilocos Sur ka. Paano mo? Sumuporta kay Erap nung nag-away kami ni paring Erap. Ngayon, Okay. Kala ko sinasakop kayo ng Marcos eh. hindi. Diba? Yung nga, mali yung iba na solid north daw, blind followers daw kami ni Marcos. Hindi totoo yan. Hindi kami blind followers of anybody. Because we follow any leader whom we believe that could lead our country. Kasi sino? Huwag lang magdanakaw. Manong Chavit, dugtungan ko yung sinabi kanina ni Boss Dada kasi meron nga nagsasabi na mahina na ngayon si Manong Chavit. Hindi na uubra yung ginawa niya dati kay Erap. Pero meron din ako nadidinig na ito ang main man ngayon. Dito posible makukuha natin yung matagal na nating inaantay. And possibly, yun nga sinasabi 2026. Ngayon, Manong Chavit, kanina nabanggit natin malapit na yung inaantay ng marami, no? Pero kayo, ano pa ba ang inaantay natin para makuha natin itong tagumpay na to? Naniniwala ko sa milagro. Pero kung sasabihin natin dito, baga sa poker, bakit mo papakita ang baraha mo? Tama. Hindi pwede sabihin dito. Mapaghahandaan ka. So meron tayong malaking inaantay Do ngayon. not show your card. Di talo ka na. Ba't natin babanggitin dito yung darating na plano pa February? Pero February, maganda yung buwan na yan. Nagkataon na nangyari na noon na puro apat. Nangyari yata 2015. Puro apat ang Lunes, apat ang apat hanggang lahat ng araw, apat. Parang connected sa sinasabi kong Divine Providence number 40. Dahil 40 years naghari 40 years naghari si Solomon, King David, 40 years. Si Moses, 40 years. Ika-48 year ngayon ni Marcos na napatanggal. So, nagkataon na 68 noon, 68 din ni Marcos ngayon. So, divine providence ka ako. Kaya naniniwala ko na may milagro mangyayari sa February. So, nagtutugma po, ano? Pero, Nagtutugma. doon sa last na press ko ninyo po, Gov, nasabi nyo na may one time, big time. Ngayon po ba, Yeah. matutuloy pa, or... Oo, tinatanong ko lang. Ako nagko-coordinate lang sa lahat ng mga ayaw sa graft and corruption. Sa mga military nga ako, mas madali kung ang hinihingi ko lang sa kanila, huwag mag-withdraw ng support. Sabihin lang na ayaw nila ang graft and corruption. Kung di nila masabi, ibig sabihin, tinutolerate nila ang graft and corruption. Simple lang eh. Sabihin lang nila, ayaw namin ang graft and corruption. Tapos na. Wala. Silencio sila, so kako nga ang silence means tolerating. Silence means betrayal. So, at ang masama sa lahat, for the first time ever, 2025, zero ang PhilHealth. Ang PhilHealth, kontribusyon ng tao yan eh.
mga pulis, mga maliliit na tao, empleyado, pera nila yan. 89 billion kinuha, pinabalik sa Treasury, sa National Treasury. At, siyempre, nung ginawa yung budget, tatawagin niya ng department. O, PhilHealth, ano mo, humingi sila uli. Kinuha 74 billion. Nasa NEP yan. At NEP, yan ang, ni Presidente, budget niya. At tinatawag lahat ng mga department. Siya makikialam sa lahat yan. Hindi ikot yan kundi niya pirmahan. So, alam niya lahat. Doon napunta sa Congress, nandun yung 74 billion na ni PhilHealth. Napunta sa Senate, nandun yon 74 billion inihingi ng PhilHealth. Napunta sa BICAM, nandun. Napunta sa proposed GAA, nandun. Pagbalik sa kanya, tinanggal niya. Kaya walang konsensya eh. Kaya 25-0, kawawa yung mga tao. Pera ng tao yan, walang magamit. Pero sinasabi niya, meron siyang zero billing, ha, Gov? Saan? Wala. Sinungaling yan. sa Ilocosur, libre ang 8 ospital namin, libre lahat. Sana magawa rin niya yan. Para hindi hirap ang tao. At Gob, sinasabi niya rin, diba, nung nakaraan na ibabalik niya daw yung 60 billion. Eh mukhang hanggang ngayon ata, hindi pa. Wala nang... Yun lang, latest. Mula nung po, yung excise tax ng industry namin na tabako, buong North, walang binayad. Yung buong term niya, 23, 24, 25, 26, wala pa re-release. Billions yun na dapat pang suporta namin sa mga farmers namin sa tabako. Tabako is one of the pillars of our economy, national economy. So dapat i-release yun para maitulong namin sa mga farmers para matulungan namin mga farmers. Ayun. Dadami ang taxes pagka gano'n. Pero wala, hindi siya binigay. May trillion na nga ang budget eh. Ewan ko kung saan din na lang pera, nawawala eh. So may magnanakaw sa gobyerno. Gob, kasi ganito, ang kalagayan ng Pilipinas ngayon, parang, sige, alam namin na corrupt si Marcos, magnanakaw ang gobyerno, kaya lang, ayaw namin kay BP Sara eh. Kaya tuloy, nagkakaroon ng division, napopolarize po ang mga tao, dahil even if nare-realize nila this is the most corrupt government na nangyari sa Pilipinas, ayaw nilang bumaba si Marcos dahil kay BP Sara Duterte. Anong mensahe niyo sa mga taong ganun ng klase ng thinking? Well, dapat sama-sama tayo lahat ngayon. Ang lahat ng kalukuhan ngayon, mastermind si Marcos. Kasama niya si Martin Romualdez dyan. Kailangan lahat ng may kaso, makasuhan. Ako wala akong pinapanigan. Pero dapat lang makasuhan lahat ng may kaso. Basta matanggal lahat yung mga korap. Sa tingin niyo po, Gob, may pag-asa pa yung Pilipinas? Kasi masyadong lubog na tayo eh. Naunahan na tayo ng mga kalapit nating bansa. Yung ibang bansa na nag-aaral sa atin, nandun na sila sa taas, tayo nandito pa rin. So now, ang Pilipinas mo may pag-asa pang umunlad, katulad ng kalapit nating Mahirapan bansa. tayo. Maski na suportahan pa military itong administrasyon ni Bongbong Marcos, mahirap na dahil yung foreign investment, sobrang baba. Hindi magtali ang ekonomiya eh. Sa dami ng kinukuha. Hindi na magtatali. Hindi na pwede pandarin. Wala nang pera. So kahit na... At 2 trillion pare ang binabayaran natin every year. Sa 17 trillion na utang na natin. Pataas pa ng pataas. Wala na mangyayari sa atin dyan. Maski suportahan pa military siya, bagsak tayo. Kaya kung maintindihan lang sana mga military, police, sabihin lang nila na ayaw nilang grabbing corruption, happy na tayo. Bakit sila salensyon? Hindi maganda yun kung kaya nakikiusap pa rin ako sa mga pulis, mga military, na mag-isip-isip sila dahil future ng mga kabataan to. May mga anak din sila eh. May anak lahat yan. So, future ng mga kinabukasan, mga kabataan to. Dapat i-denounce nila ang grabe corruption. So option ba sa'yo, Gov?
kasi nahuli natin yung kanilang korupsyon for 23, 24, and 25. And then, itong 2026, sabi nila, nilinis na nila, mukhang mahihirapan na silang mangurakot dahil nakatutok na rin ang taong bayan Hindi ba option na, okay, magtatrabaho kami for 26, 27, and 2028. Magde-denounce ang military or uniformed personnel na, okay, ayaw namin ng korupsyon, and then mangangako siya na magtatrabaho. Option ba sa'yo na, o sige, trabaho ka? Hindi. Sa ginawa, isuli niya ang pera. Ninakaw nila. Isuli nila ang pera, ninakaw nila.